yung pag-amin niya na merong mali sa sarili niyang audit, nagpapakita na hindi dapat pagkatiwalaan ang kanyang audit na ginawa. So sa akin, beyond doon sa ano ba talaga ang halaga na pinag-uusapan natin, yung pag-amin niya sa pagkakamali, pagkakamali yan na nagpapakita na wag dapat pagkatiwalaan ang testimonya ng auditor na ito. Dahil kung ikaw ay matinong auditor, hindi ka dapat nagkakamali sa mga figura. Yan ang trabaho mo. Full stop. Meron pong dalawang batas na sinight po ang depensa, no? Yung sa RPC, Revised Penal Code, tsaka yung sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Patungkol po dito sa mga confidentiality, sa mga impormasyon na dapat manatiling confidential po, no? Kasi ang laging napag-uusapan dito po sa nakalipas na trial, lalo na pagpresenta ng prosekusyon, ay ito nga pong COA DBM Joint Circular number 15-01. Alin po ba ang dapat manaig sa mga nag-o-audit, lalo na sa COA? Doon lang ba sila nakatutok sa joint circular number at hindi isa sa alang-alang itong dalawang batas din na ito na sinight din ng depensa sa kanilang pag-audit po, attorney? Lahat yung mga administrative orders, yan ay nagpapatupad lamang ng mga umiiral na batas ng saligang batas. Hindi po yan po pwedeng manaig sa isang batas at sa ating saligang batas. In fact, ang basehan kung ang isang administrative order ay valid or hindi, kung siya ay binabago yung pulisiya na ginawa ng Kongreso sa pamamagitan ng isang batas. So sa akin, yung pagpapataw ng parusa sa illegal na pag-disclose ng mga confidential information, yan ang pulisiya ng gobyerno na hindi po pwedeng baguhin ng kahit anong administrative order ng Commission on Audit. Merong mga umuugong-ugong na iimbitahan daw ng prosekusyon si Mary Grace Piatos. Anong basa mo rito? Alokohan lang po yan. At saka yan po talaga ay teatro na lang. Nakita naman natin ang prosekusyon, puro teatro. Pati panunood ng ODC, no? Pati yung, hoy, huwag kang sasagot, no? Talagang, ano na ito, sarswela ang ginagawa nila dito sa impeachment na ito. Hindi sana ako mag-o-object except that 25 billion ang nawawala sa atin kada araw ng kanilang sarswela na matapos ang 13 araw ay wala pa rin napapakitang either krimen na nagawa si BP Sara o di naman kaya yung pagtaksil sa pagtiwala ng taong bayan. Tsaka may mga kumakalat din na balita na parang kinikwestiyon nila kung ang OVP ba o ang DepEd din ba ay may karapatan na magkaroon ng confidential fund. Pati na yung paglalaanan ng pondo na talagang nistipulate doon na ito paglaban sa terorismo, pagprotekta sa mga kabataan laban sa mga recruitment na parang pinalulutang nila na hindi ito saklaw ng OBP at saka ng Department of Education. Bakit meron silang confidential fund para rito po, attorney? Ano masasabi niyo rito? Well, unang-una, hindi na trabaho yan ng Commission on Audit. Okay? Ang pantao ng budget, Kongreso ang nagsasabatas niyan. At wala namang halaga na ginastos si VP na hindi sang-ayon sa pantao ng budget. Maski ito ay galing sa budget ng Pangulo, ito ay para din doon sa kaparehong purpose, no, na confidential fund. No? Alam naman natin na talaga yung unang confidential fund ni VP Sara, 100% ay nanggaling mismo sa pondo ng Presidente. So, sa tingin ko, yung judgment kung saan po pwede gastusin yan, titignan natin yung batas mismo. Kapag sinasabi ng batas na confidential fund, malawak naman po ang ibig sabihin niya, no? At meron dahilan din kung bakit pinagbabawal ang pagdi-disclose kung paano talaga sino tumanggap niyan dahil kapag confidential funds sa pinag-uusapan, nakatukoy tayo sa national security. At sa akin, yung paggagastos ng pondo para labanan ng CPP-NPA sa mga eskwelahan ay isang legitimate na gastos para sa confidential funds sa DepEd. At huwag natin kakalimutan, hindi lang naman Vice President si VP Sara. Attorney? Nako, partner, balikan natin mamaya si former presidential spokes, Attorney Harry Roque.
putol siya sa kanyang paliwanag. Hindi lang naman daw Vice President, wala may susunod niya, naging DepEd Secretary rin ang Vice Presidente. Tsaka kasi marami kasi mga lumuluto parang kini-question. In fact, pati yung yung witness kanina, no? Kung hindi ako nagkakamali, parang sabi din niya na kung ito ba'y saklaw ng kanyang trabaho or scope of work. Pero kung titingnan mo, saan ba nanggaling si Vice President Sara Duterte noong maganda pa yung relasyon nila sa Marcos at saka yung talagang na-trace na ninyo mula pa noon yung kanya pong mga programa talaga yung pagprotekta sa mga kabataan, no? Laban dito sa CPP, NPA, NDF na ito. Talagang ito yung naging successful siya sa Davao City. Tapos nung naging Vice President siya, itinalaga din siya bilang bahagi ng NTF LCAC. Vice Chair yata? Oo, Vice Chair or parang kapantay ba ng mga pinuno dyan po sa NTF LCAC. Tapos, nasa kanya din yung isa sa mga mahalagang ahensya ng gobyerno na sinasamantala ng mga teroristang ito, yung DepEd. Mga kabataan po ito. Kailangan mo na ng magdepensa. At kanina nga, inisa-isa no ni Senator Judge Robin Hood Padilla yung mga petsa, no, yung anniversary ng NPA, anniversary ng NDF at yung iba pa na may punto rin talaga, no, na itong pinaglaanan yung budget na inilabas yung confidential fund parang intended talaga na pigilan ang anumang mga banta mula sa mga kalaban ng Estado, partner MJ. Isa rin doon sa kapuna-puna partner, yung ginisa no, ng presiding judge na si Attorney Cheese Escudero, yung figures na binanggit na sinabing typo lang daw. Yan yung itatanong ko ngayon kay Attorney Harry Roque. Attorney, yung pong pag-audit, numbers po ang pinag-uusapan dyan. Acceptable po ba na magbigay ka ng maling computation on an official trial, Senate Impeachment Court, tapos live on national television, pero sasabihin niyo po, typo lang, sorry po, Your Honor, typo lang po yung figures na kinabanggit. Well, una-una, yung pag-amin niya na merong mali sa sarili niyang audit, nagpapakita na hindi dapat pagkatiwalaan ang kanyang audit na ginawa. So sa akin, beyond doon sa ano ba talaga ang halaga na pinag-uusapan natin, yung pag-amin niya sa pagkakamali, pagkakamali yan na nagpapakita na wag dapat pagkatiwalaan ang testimonya ng auditor na ito. Dahil kung ikaw ay matinong auditor, hindi ka dapat nagkakamali sa mga figura. Yan ang trabaho mo. Full stop. Opo, tsaka yung mga pagtatanong naman naklaro naman na attorney nung si Attorney Michael Poe po nagtatanong na yung 11 days hindi naman pala bawal, pero pag tiningnan mo yung mga balita at yung angulo po ng kanilang pagtatanong, sinasabi na illegal yung paggastos, yung pag-disburse sa 125 million in just 11 days, Attorney Harry. Well, ako, dahil nanggaling na rin sa gobyerno, wala po talagang pagbabawal sa paggastos ng 11 days. At saka sa totoo lang, hindi po totoo na nagastos yun 11 days. Yan po ay na-earmark na gastusin within 11 days. Hindi actually nagastos yan. Hindi ibig sabihin talaga na binili ka within 11 days, no? Na-commit lang yung pondo for the purchase of a certain item. So, ganun po how it works, no? At kinakailangan nga po na gawin yan bago matapos ang taon dahil pag hindi nyo po na-commit yan, okay, ang ini-earmark lang po yan, hindi actually ginagastos, hindi required na actually gastusin na lumabas sa kabadang bayan yan. Pag hindi mo yan na-earmark by year-end, babalik yan sa general fund. Sayang naman yung pondo na yon dahil tinitignan din natin yung abilidad ng mga ahensya na gastusin yung mga budget na nakaalat sa kanila. At isa sa batayan kung sila ay ginagawa ang trabaho nila, kung hindi nga nila nagastos yung budget na hindi nila sa Kongreso. Kumbaga dyan papasok, attorney, yung liquidated at saka obligated na mga pondo. Attorney Harry. Correct po. No? Ang importante lang dyan is ma-obligate siya. Kinakailangan meron na siyang paggagastusan. Hindi naman ibig sabihin na ibinili na yan within 11 days. Bakit hindi po nila ito magets o ayaw nilang igets, Attorney Harry? Well, kasi alam mo, impeachment, ito ay political and legal.
So pagdating sa legal, syempre, ginagawa nila ng kwento si VP Sara. Pero kung napapansin mo, unlike yung mga nangyari kay VP Binay doon sa mga investigasyon ng Senado, habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni VP Sara, lalo pang tumataas ang trust rating at approval rating ni VP Sara. Ibig sabihin, talagang walang katiwala ang taong bayan dito sa mga prosecutors na naninira lamang sa pagkatao ni VP Sara. Opo, attorney, bilang pong isang alagad ng batas, meron po kasing mga pagsita, no, both ang presiding judge, both sa senator judges, and dito po sa mga taga-prosecution, dito po sa laging sinisita na conclusion of facts, attorney, bawal, di pwede. Kanina, may nasita kanina na senator judge. Ano bang relevance niyan, attorney Harry? Kasi kapag ikaw ay nagtatanong ng mga bagay-bagay bilang isang West, nais mo lang linawin kung yung mga tinatawag nating mga facts, antecedent facts, okay? Hindi ka dapat nagbibigay na ng iyong prejudgment. Kasi hindi pa tapos eh. Yung prejudgment na sinasabi ko, yun na nga yung conclusion of fact and law. So dapat, clarificatory questions para maintindihan mas mabuti kung ano yung issue. Pero hindi ang pagkakataon para ikay maghusga na. Dahil ang paghuhusga sa pagkatapos na ng trial, dahil hindi lang naman prosecution na magsusubiti ng ebidensya, pati naman yung akusado, si VP Sara, ay may karapatang magpresenta rin ng ebidensya. So kung ikaw ay magkakaroon na ng conclusions of facts and conclusions of law, para kay ka pa nagkaroon ng pagbibista, di ibitay na si VP Sara, miski hindi pa siya naririnig kung ganyan naman ang gagawin ng mga senator judges. Opo, pinunto po ni Senator Amy Marcos, Senator Judge Marcos, na batay sa COA findings, wala naman daw po ang deklarasyon na ninakaw ang confidential funds. Para saan pa po itong Article 1, Attorney Harry? Well, pag-aasay lang po talaga na oras yan. Kung hindi sana 25 million a day, di ako magrereklamo, pero talagang dapat magalit na ang taong bayan dahil itong walang kwentang mga ebidensyang pinapakita nila na lumalabas na wala namang pagkakamali ginawa si VP Sara ay pagwaldas sa kaban ng bayan na dapat sana napupunta sa mga sitmurang sumasakit dahil nga sa kagutuban. Opo, attorney, yung pag-stipulate naman ng mga dokumento nila, ano pong opinion niyo po ukol doon kung tama lang ba yung ginawa ng depensa na dahil meron silang sariling kopya, parang hindi sila sumasang-ayon sa ibang mga kopya dito. Ang concern naman ng presiding officer, baka mas lalong mantala, matagalan. Attorney. Tama po yung hindi nila pag-stipulate. No? Kasi nga, hindi nila alam kung saan ang galing yung mga dokumento na yon. Bakit naman sila papayag? Now, ang prosecution naman, dapat siguro kinonsidera nila kung ganyan karami kanilang ebidensya, isa-isa nilang kinakailangan patunayan yung authenticity ng kada dokumento. Kung meron silang 15 boxes of document, dapat in-anticipate na nila kung gano'ng katagal ang kinakailangan para mapag-aralan ng depensa yan para sila mag-stipulate. Alam mo yung refusal to stipulate comes after examination of the document. Pero ang gusto mong mangyari kanina at kahapon na prosecution ay mag-stipulate miski hindi pa nakikita ng depensa yung mga dokumento na hindi dapat, no? In the first place, sila may control kung ano yung ebidensyang isusubitin nila. Dapat na-anticipate na nila kung 15 boxes yan, baka mamaya tapos na, may end of the world na, hindi pa natatapos ang paglilitis. Opo, tsaka drama bang maituturing na may mga dala pang box, may nakalagay confidential funds, ang laki-laki, attorney? Well, sa tingin ko talaga, sa asta ng prosecutor ngayon, umaasa lang sila na madadala sa drama itong buong proseso nito dahil pag pakikinggan mo 13 days na, ilang testigo na, wala pa rin napapatunayan kahit ano laban kay VP Sara. At at the rate we're going, sa tingin ko, maski matapos itong prosesong ito, wala pa rin talagang tutumbuking na ebidensya na may maling nagawa si VP Sara para siya matanggal sa posisyon.